Hindi ko akalain na napagtiyagaan kitang kausapin ng ilang linggo. Ganyan pala yung itsura mo. Hoy Myla, grabe ka naman magsalita. Huwag kang ganyan sa tao. Bakit? Totoo naman yung sinasabi ko, Rysel ah. Ay nako, nasayang lang yung oras at panahon ko sa'yo. Tawagan ko nga muna. Hello? Andito na pala ako sa pinag-usapan nating lugar. Matagal ka pa ba? 30 minutes? O sige, hintayin na lang kita dito. Naka-checkered pala ako na damit. O sige, bye. Hoy, Rysel! Oh, Myla, anong ginagawa mo dito? May naantay ka ba? Oo, yung manliligaw ko. Dito kasi namin naisipan magkita. Ah, ganun ba? Ako din, meron din akong imimit na kliyente. Gusto kasi bumili ng lupa. Halika, maupo ka muna dito. Magkwentuhan muna tayo habang may inaantay ka. Sige. Sabi kasi ng kausap ko, may pupuntahan pa sila ng amo niya. Kaya medyo malilate siya. Nagbebenta ka pa rin pala ng lupa. Malaki ba yung kinikita mo dyan? Sakto lang. Nabibili ko naman lahat ng gusto ko sa sinasahod ko. May iba nga tayo. Sige, saan pala yung manliligaw mo? Manila boy. Pero hindi ko pa alam kung anong itsura niya. Puro text at tawag lang kasi kami. Uso pa pala yun ngayon? Eh, paano naman kayo nagkakilala? Binigay lang sa akin ng kaibigan ko. Kaso nga lang may pagka-old school. Sa FB niya, puro lugar at sasakyan lang. Ni isang picture, wala. Baka naman scammer pala yung manliligaw mo. Sa tingin ko, hindi naman. At feeling ko, mayaman to. Bakit? Paano mo naman nasabi na mayaman? Dahil sa mga post niya, alam mo ba? Ang dami niyang mga mamahaling sasakyan. Ikaw talaga? Hindi ka pa rin nagbabago? Mayayaman pa rin ang gusto mo? Aba, syempre, para hindi ko na kailangan magtrabaho dahil sila ang bubuhay sa akin. Ikaw talaga? Gusto mo bang kumain muna tayo habang naghihintay? Ah, hindi na. Busog ba naman ako? Ikaw na lang kung gusto mo. Sige, mamaya na lang. Kasi yung manliligaw ko, mayaman yon. Kaya siya na lang papagastusin ko. Naku, mukhang bingo ka na dyan sa manliligaw mo. Sinabi mo pa, hindi naman ako magpapaligaw kung mahirap lang, no? Nagsasayang lang ako ng oras doon. Mauna ka na doon sa loob, George. Sagutin ko lang to. Sandali pa lang. Baka may makita kang magandang babae na mahabang buhok na naka-checkered. Si Myla yun, pag-isabi pa, hintay na lang ako. Sige po sir, sunod na lang po kayo sa loob. Sige. Miss, ikaw po ba si Myla? Ako nga, bakit? Huwag mong sabihin ikaw yung manliligaw ko. Hindi po. Tama nga si Rysel. Scammer ka nga. Tignan mo nga yung itsura mo. Teka lang Sinabi po. ko bang magsalita ka? Puro kalokohan lang pala yung mga nasa social media mo. Hindi ka pala mayaman. Siya na ba yung manliligaw mo, Myla? Hindi, no? Wala akong manliligaw na mukhang dugyot. Nakakadiri. Hindi ko akalain na napagtiyagaan kitang kausapin ng ilang linggo. Ganyan pala yung itsura mo. Hoy Myla, grabe ka naman magsalita. Huwag kang ganyan sa tao. Bakit? Totoo naman yung sinasabi ko, Rysel ah. Ay nako, nasayang lang yung oras at panahon ko sa'yo. Manloloko. Akala ko pa naman jackpot na ako sa'yo. Tapos ito lang pala mapapala ko. Mukha ka basurero. Makaalis na nga. Sige na, Rysel, mauna na ako. Nakakasira ng araw. Ikaw, wag mo na akong tatawagan ulit ha. Tabi nga dyan. Myla, saan ka pupunta? Ano, George? Nahanap mo na ba yung kausap mo sa lupa? Hoy, George! Ayos ka lang ba? Ikaw si Christian? Oo, ako nga.
Teka, ba't anong nangyayari dito? Ba't ganyan yung mga mukha nyo? Yung kaibigan mo kasi, hindi nagustuhan ng kaibigan ko. Kala niya kasi ikaw si George. Teka, ang ibig sabihin, ikaw si Christian? Oo, ako nga yung kausap mo kanina sa cellphone. May tumawag kasi na investor, kaya inutusan ko si George na sabihin sa'yo na sandali lang bago niya hanapin yung kausap ko patungkol sa lupa. Eh bakit hindi mo naman sinabi sa akin na hindi pala ikaw si Christian? Paano ko pa sasabihin? Eh, ayaw niyo naman po akong pagsalitain. Hinusgahan niyo po agad ang pagkatao ko dahil sa itsura ko. Dito ka nga. Bakit ano bang sinabi sa'yo ni Myla? Wala naman akong sinabi sa kanya. Maliit lang na hindi pagkakaintindihan. Wala yun, sir. Sige, alis po muna ako. Daanan ko lang po yung inutos niyo sa akin sa barangay hall. Sige, mag-uusap na lang tayo mamaya. Sige, Myla. Andiyan na pala yung totoo mong kadate. Sige, alis na ako. Uy, ikaw yung kanina, di ba? Ay, ma'am, kayo po pala. Ano po ginagawa niyo dito? May aasikasuhin lang. Ganun po ba? Sige po, alis na po ako. Pasensya ka na sa kaibigan ko ah. Ganun lang talaga ugali nun. Naku, sanay na po ako. Pero hindi pa rin tama yun. Pinahiya at minaliit ka niya dahil sa itsura mo. Hindi ka niya dapat hinusgahan dahil lamang sa pananamit mo. Kaya ako na humihingi na sorry para sa kanya. Ayos lang po yun. Hindi naman po ako nasaktan sa mga sinabi niya. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi sa panlabas na anyo nakikita ang tunay na itsura ng tao, kundi sa kalooban. Oo, tama ka nga dyan sa sinabi mo. Sige po ma'am, mauna na po ako sa inyo. Sige, ingat ka. O George, pandarin mo na yung sasakyan. Oh sir, aalis na po ba tayo? Hindi, may hinihintay pa kasi akong tawag. Oo nga pala sir. Kamusta yung date niyo ni Myla? Ha? Hindi na. Hindi ko na rin tinuloy. Bakit naman po? Ayoko kasi sa mga taong mababang tingin sa ibang tao. Narinig ko lahat ng sinabi sa'yo ni Myla nung araw na yung George. Siya na ba yung manliligaw mo, Myla? Hindi no, wala akong manliligaw na mukhang dugyot. Nakakadiri. Hindi ko akalain na napagtiyagaan kitang kausapin ng ilang linggo. Ganyan pala yung itsura mo. Uy, Myla, grabe ka naman magsalita. Huwag kang ganyan sa tao. Bakit? Totoo naman yung sinasabi ko, Rysel ah. Ay nako, nasayang lang yung oras at panahon ko sa'yo. Manluloko? Akala ko pa naman jackpot na ako sa'yo. Tapos ito lang pala mapapala ko. Mukha ka basurero. Teka lang kasi ate, nagkakamali kayo. Dahil na rin sa mga narinig ko, nalaman ko na hindi siyang babaeng hinahanap ko. Para sa akin kasi, hindi ba tayo ng suot o itsura ng tao para respetuhin ka? Tama ka dyan sir. Dapat pantay ang pagtrato sa mga tao, ano man ang estado nito sa buhay.